Tampokang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Habang paulit-ulit na pinapanood ni Sabdani ang video tungkol kay Dato Raman, hindi siya mapakali. Habang mas lalo niyang sinusuri ang mga detalye, mas lalo siyang naguguluhan bakit tila planado ang lahat. At sino talaga ang may pakana ng pag-frame up kay Dato Raman? Habang abala siya sa pag-iisip, bigla namang dumating si Monte, ngunit imbis na maayos na makipag-usap, nitong ininsulto si Sabdani at sinisipa ang grupo ni Binloan Montesido sa sunod-sunod na pagkamatay. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Sabdani. Diretsahan niyang pinatulan si Monte matapos nitong basusin ang kanyang mga kasamahan. Lalong uminit ang tensyon ng pagbantaan ni Monte na ipapasuspindi niya si Sabdani. Pero bago pa man lumala ang sitwasyon, pating na ang kanilang chief at tuluyang binago ang lahat. Sa harap mismo ni Monte, inanunsyo nito na si Sabdani ang pinakabagong miyembro ng elite unit ng Task Force Alpha. At ang napikon si Monte habang si Sabdani naman ay tahimik lamang at nakatingin sa kanya. Samantala pagdating ni Lara sa headquarters ay agad siyang nilapitan ni Marcos. Ipinaalam nito na kasalukuyang nag-uusap sina Director Azuelo at Jalil Espina sa opisina. Tanong agad si Lara kung sa tingin ba ni Marcos ay papayagan talagang sumama si Espina sa kanilang mga operasyon. Ayon kay Marcos, posible raw iyon, ngunit hindi kumbinsido si Lara. Sinabi niyang sinubukan niyang i-background check si Espina pero halos lahat ng records nito ay redacted at restricted. O nagsimulang magduda si Lara kung sino ba talaga si Jalil Espina. Bakit tila may itinatago ang taong ito? At posible kayang konektado siya sa mismong conspiracy na iniimbestigahan nila. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Sabdani sa headquarters bilang bagong miyembro ng Task Force Alpha. Agad siyang sinalubong ni Lara at Marcos. Nagpakilala si Lara bilang head agent ng kanilang unit habang ipinakilala naman ni Marcos ang buong team. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, biglang dumating sina Director Azuelo at Jalil Espina. Agad sumingit si Jalil at tila inangkin ang atensyon ng lahat. Halatang hindi natuwa si Lara at Marcos dahil tila sinasapawan sila nito sa harap ng kanilang bagong miyembro. Ngunit nanatiling kalmado si Sabdani habang tahimik na inoobserbahan ang lahat. Nang nagpapatuloy ang briefing, ipinaliwanag ni Director Azuelo ang mas lumalalang sitwasyon sa bansa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at epekto ng kaguluhan sa Middle East. Simula nang umatras ang ilang Japanese investors sa napipintong investment deal sa Pilipinas. Ang dahilan ay lumalalang kriminalidad at pagkalat ng mga ilegal na armas. Kaya naman ibinigay ni Azuelo sa Task Force Alpha ang pinakamapanganib nilang misyon. Nadurugin ang mga sindikato, tulihin ang pinaghahanap na tao sa bansa na si Dato Raman Abubakar. Sandaling nababanggit ang pangalan ni Dato Raman, sinpansin na nagbabago ang muka at ekspresyon nitong si Jalil Espina. Pilit itong pinapigilan ang galit na tila may malalim siyang koneksyon sa pangalan ng taong nais nilang hulihin. Bago pa man mapagtanto ang kahit sino, biglang bumukas ang pinto ng war room at dali-daling pumasok si Buster at ibinalitang may matinding engkwentro sa Central Heritage Bank. Nakikipagbarilan umano ang mga pulis sa grupo ng mga armado, tumihingi na sila ng specialist intervention. Dahil dito, agad na inhanda ni Marcos ang kanyang team para sa kanilang pinakaunang operasyon bilang Task Force Alpha. Talagang kapanapanabik ang mga tagpo dito lang sa Blood vs. Duty. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.